This Balikatan showcases highlight mostly on the humanitarian civic activities. At the same time, it also highlights our training with them, with our new equipment. Not only highlights our defense collaboration, but also provide a better interaction. Humanitarian civic activities at bagong mga equipment. Ito ang highlight ng Balikatan exercises ngayong taon. Ayon kay Lieutenant Colonel John Paul Salgado, Public Affairs Office Assistant Chief ng Armed Forces of the Philippines, bukod nga sa matagal ng alyansa ng Estados Unidos at ng Pilipinas, sentro rin ngayong taon ang mas magandang ugnayan at iba't ibang proyekto sa mga komunidad sa bansa. Sinabi naman ni United States Marine Lieutenant Colonel Brian Black, US Balikatan Public Affairs Officers, may mga community engagement silang ginagawa na nakatutulong din sa mga komunidad dito. Where Armed Forces of the Philippines and U.S. service members are doing things like building schools, community health centers. We're going out and doing cooperative medical engagements with the community. Paliwanag niya na nakabubuo sila ng magandang relasyon, hindi lang sa mga kasama nila sa militar kundi maging sa mga mamamayan na kanilang pinupuntahan. It's really about making a long-term investment in the relationship between the military and those local communities that we serve. And so it's great to get out there and interact with not just people in uniform, but normal everyday Filipinos. That is one of the highlights of Balikatan, for I will tell you, every single U.S. service member. Bukod sa community engagements, kasama sa aktibidad na nakapaloob sa Balikatan ang disaster at first aid response training. One of it, ma'am, is the humanitarian and civic activities, ma'am. Because we are allowing our soldiers, both U.S. and the Philippines, ma'am, to be in the community. So aside from building schools, we also are training them for other responses for disaster, for first response, for first aid. Mayroon ding mga bagong mga kagamitan na masusubukan ngayong Balikatan 2024. The Armed Forces is continuing to modernize. So with the advent of new equipment, we also need to learn how to use it together with our partners, and of course with the to adapt to the changes. Hindi ito ang unang pagkakataon na masusubukan ng AFP ang mga gamit, ngunit ngayong Balikatan ay mas maaral nila ang mga ito. Dagdag pa niya na mas malaki ang sakop ng Balikatan ngayong taon kumpara sa mga nauna. Hindi lang kasi sa loob ng kampo magaganap ang mga exercises na kanilang gagawin, kundi sa parte ng Northern Luzon at Palawan din. Yes, probably because of the number of exercises. If previous years we've done the exercises inside camp, like Fort Magsaysay in Crow Valley in Tarlac. So right now, ma'am, as you can see, the activities are spread out Northern Luzon, around Palawan. So from the sea to the land, land to the sea, air to the ground. So a lot of different scenarios. Bukod sa puwersa ng US at Pilipinas, lalahok din ng mga sundalo mula sa Australia at France. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang ikalawang araw ng Multilateral Maritime Exercise o MME sa pagitan ng AFP, US Indo-Pacific Command at French Navy's Vendémiaire Frigate sa Palawan. Ang MME ay isang mahalagang bahagi ng Exercise Balikatan 24 kung saan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na BRP Davao del Sur at BRP Ramon Alcaraz kasama ang USS Harper's Ferry ng US Navy at Vendémiaire ng French Navy ay nakikibahagi sa pagpapatuloy ng Division Tactics Drill. Karagdagang highlight din ng mga aktibidad ngayon ay ang cross-deck landing at simulated medical evacuation. Ang Exercise Balikatan ngayong taon ay nagpapakita ng matatag na ugnayan ng Estados Unidos at Pilipinas, gayon din ang lumalagong pakikipagtulungan sa ibang mga bansa gaya ng France. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.